Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang dito, samarin natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging hilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Romeo Flora Cabrera, Pamilya Juan Torres, Pamilya Wong Reyes at Tanyate, Alan Joseph Unido, Mary Jane Moing Bartolome, Elma Labrador, Adriano Santos, Pagdito Joseph Rafael Flor Odeta de Vet Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Edgardo at Aida Cunanan, Jun at Soli de Rosario, Nanti at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Noel at Jenny Galvez, Aurora at Jean Silungan, Ricky at Avic Magpok, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Mila Digonong, Gerald at Jennifer Francisco, Bidal at Marieta Quirol, Antonio at Evelyn Salazar, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Betsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Alicia Arcega Crucis, Janet E. Pascual at Indi ng EDB Community, Reverend Father Opino Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan,
Rodora Rojas, Ricardo Isguera, Rigel Cunanan, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jody Teana Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camila Aquino, Jen at Wawa Tamani, Emilita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernadette N. de Guzman, June Torres Pilihera, Dr. Marat Marito Lentino, Gigi Bautista Alejandro, Dayan Bunag, Susan Lumaday, Dr. Chester Calapis, Jaime Joven Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Chelo Del Mundo, Marian Maravilla, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Joseph Ace at Samuel Ingal, Ruben Aguirre, Reggie Garcia, Marian Enriquez, Aurelia Cooper, Muhammad Adam, Franny Buwan, Andy Torres, Benjamin Bernardo Sr., at para sa karawan ni na Lucas Magnawa, Milagros Zuniga, Edna Altoberos, Glairam Baldosa, Princess Janina Sigismundo, Pamela Camwa, Harold Calusin, Nino Paulo Labnao, Criselda Ezel Caoc, Roland Emil Peñalosa, Edsel Santos, Jocelyn N. Gutierrez, Gilbert Labonete, Joseph Tolentino, Father John Piorico Silogan, Lani Jimenez, Joseph Antiquera, Anjo Capulong, Lia Chin Odinio, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Silidoya, Bibiana Hil Sila, Isabela Leticia Evelyn Alfredo Eric Nicolas Nelson, Frederick Raquel Dean Puloy, Maura Roman Andres Epifania, Domingo Maximina Alejandro Enriqueta, Brian Angelo Jose Teodora, Justin Lucila Domingo, Rosa Jocelyn Daisy Romel Jose Ricardo Maria, Jose Pipito Belenchito Dominador, Maria Teresa Frances, Father Ireneo, lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Gayon din para sa kaarawan ni Mariel Angel Baguhin at pamilya ni na Peter at Estre Figueroa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang nito, alalahanin natin ang lahat ng biyaya ni pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia, pinapahayag natin ang pananabik sa pagbabalik ng Mesiyas upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang na ito. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Awitin natin ang papuri sa Diyos.
sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kahitahasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Inasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nadanis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taas. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming kaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagat walang mali at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa buong sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, pinupuri ng kawikaan ng mabuting asawa na hindi tumitigil sa paggawa para sa kanyang asawa at matulungin pa sa mahirap. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at tumahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos, hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na ang pagdating ng Panginoon ay magaganap sa araw at oras na hindi inaasahan ni numan, kaya kinakailangan manatiling laging gising at laging handa. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na ang parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang taninhagang ito, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Kaya hindi naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinagong sa lapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay niyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin,
Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo mahigpit, aniya, gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sapagat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, pinapayag sa atin ang ating pagbasa na ating natunghayan ang tungkol sa ating pangangalaga at pagpapayaman ng mga talento na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sapagat bawat isa sa atin, tumanggap tayo ng biyaya mula sa ating Panginoon. Walang taong ipinanganak na walang biyayang tinanggap, sapagat maging ang buhay natin ay biyayang kaloob ng ating Panginoon. At bukod sa buhay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng mga talento, binigyan niya tayo ng iba pang mga biyaya para nang sa gayon, mapagyaman natin ang buhay na ito. Kaya nga po mga kapatid, habang pinagyayaman natin yung mga kakayanan, yung mga talento na ito para sa atin, mas lalo ito na tumatalas, mas lalo ito nagiging kapaki-pakinabang, hindi lamang para sa atin, kundi maging para sa ating kapwa. Kaya nga po wala itong pinagkaiba kapag tayo pinagkalooban ng ating Panginoon, ng ating sariling isip, ng ating sariling utak na dapat nating pagyamanin. Kaya kapag nag-aaral kang mabuti o kaya naman patuloy ka sa iyong pag-aaral kahit na mahirap unawain ang iba pang mga dapat pag-aralan, subalit pagdating ng panahon, tatalas at tatalas ang iyong isipan. Pero kapag mga kapatid, ang ating isipan, ang ating utak, tinengga natin, ayaw na nating matuto, ayaw na nating mag-aral, anong mangyayari sa atin? Yung kakaunti na mayroon tayo, sabi nga sa mabuting balita, mawawala pa. Bakit? Salip na tumalas ang ating isipan, nagiging mapurol ang ating utak, sapagat ayaw na nating papasukin ang ibang mga bagay na makatutulong sa atin, lalong-lalo na sa larangan ng kaalaman. Kaya nga po mga kapatid, kung ihahambing natin ito sa isang kutsilyo na ginagamit natin sa ating paghiwa ng ating mga lulutuin, yung kutsilyo na ito, nagagamit mo na sa panghiwa at kapag patuloy mo ito na inihahasa, patuloy ito na tumatalim, patuloy ito na tumatalas. Pero mga kapatid, kapag yung kutsilyo na ito, nilagay mo lang sa istante, anong magiging itsura niya? Magiging pan-display lamang siya, hindi mo na nga nagagamit at pagdating ng panahon, baka kusang kalawangin, baka pumurol sapagat hindi mo naman naihahasa. Kaya nga po mga kapatid, anong sabi sa atin, anumang meron tayo, kapag pinagyaman natin, mas madadagdagan pa. Anumang meron tayo, kapag ito'y ating pinayabong, mas nagiging mainam pa ang resulta pagdating ng panahon. Sapagat kapag pinagyabong natin ang mga talento, ang mga kakayanan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, magbubunga ito ng mabuti at matiwasay para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po walang tao na kahit na sa kanyang karukaan, kahit sa kanyang karalitaan, ay hindi makapag-aambag ng anumang talento para sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng pagdinang ng kanyang sariling kakayanan. Alam po ninyo mga kapatid, nung araw, meron pong isang batang inchik, katukayo ko, no? Na noon po ay talagang mahirap na mahirap ang buhay at yung batang inchik na ito, halos iwanan na siya ng kanyang mga magulang at ipinasok na lamang siya bilang isang kasambahay, bilang isang katulong doon sa bansang Australia. Isipin na lamang natin mga kapatid, batang-bata pa lamang yung batang inchik na ito, nagkakatulong na.
batang-bata pa lamang nahutok na sa realidad ng buhay. Subalit yung bata na ito, hindi nawala yung kanyang pagpupursigi, hindi nawala yung kanyang pagsusumikap sapagat hindi niya tinatanggap na hanggang ganun lamang ang kanyang buhay, na siya'y palagi na lamang uutusan, na siya'y palagi na lamang nakatunghay sa kanyang amo kung ano ang ipagagawa sa kanya. Kaya kung ano ang talento na meron siya, nilinang niya. Kung ano ang talento na meron siya, pinagyaman niya. At pagkatapos ng ilang panahon, mayroong ilang mga tao na nagmagandang loob sa kanya na siya'y tinuruan at siya'y tinulungan. Kaya nga po, pagdating ng panahon, itong batang inchik na ito na naging magaling sa larangan ng karate, naging magaling sa larangan ng pakikipagbuno. Kaya nga po, dumating yung panahon, pumasok siya bilang isang stuntman at pagkatapos ng ilang panahon, hindi lamang siya naging stuntman, hindi lamang siya naging extra. Dumating yung pagkakataon, naging bida pa siya sa napakaraming mga pelikula. Kaya nga po mga kapatid, ngayong panahon na ito, mas kilala natin siya sa pangalang Jackie Chan, no? Kaya kaapelido ko pa, katukayo ko pa. Kaya tingnan po ninyo, nagsimula siya sa simpleng bagay lamang, pero nung nilinang niya yung kanyang kakayanan, nung nilinang niya yung kanyang talento, ano ang nangyari sa kanya? Umunlad ang kanyang buhay at ngayon, ang kanyang pangarap sa buhay, hindi lamang mas lalo pang malinang yung kanyang talento, kundi ngayong siya'y sikat na, ngayong siya'y mayaman na, ngayong siya'y marami ng salapi, ang gusto naman niya mangyari, yung mga bata o yung ibang mga tao na walang inaasahan o kaya naman ay walang magbigay ng oportunidad, ito naman ang kanyang tinutulungan. Kaya isipin natin mga kapatid, isang taong naglinang ng kanyang kakayanan, pero ngayon, marami ang nakikinabang sapagat marami ang kanyang natutulungan. Kaya nga po sa atin mga kapatid, bawat isa may binigay na biyaya ang Panginoon. Hindi dapat sayangin, hindi dapat maging bantulot sa ating kawalan ng pag-asa. Bagkus, anuman ang meron tayo, dapat nating paghusayan para magamit natin sa kapaglilingkod para sa Diyos at para sa ating kapwa. Kaya kung ihahambing natin ito sa ating pananampalataya at sa ating paglilingkod sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating kapwa mananampalataya, marami tayo na maiaalok, maiaalay para sa ating Panginoon. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, no? Kung ikaw ay may magandang tinig at ikaw ay magaling kumanta at nasa tono ka, hindi ka labang kakanta sa loob ng inyong banyo. Hindi ka labang kakanta kapag ikaw ay natangkilik o kaya naman ikaw ay nahilingan na mag-perform sa isang pagtitipon. Kundi kung meron kang talento sa pagkanta at gusto mo maglingkod sa ating Panginoon, bakit hindi mo pasukin ang ating pulutong na mga awit na tinatawag nating koro? Sumapi ka sa ating choir para nang sa gayon, hindi ka labang kumakanta, ikaw mismo ay naglilingkod pa sa ating Panginoon. Kagaya po ng sinasabi ni San Agustin, he who sings well, prays twice. Yung kumakanta ng mainam, lalo na ng papuri sa ating Panginoon, dalawang ulit na nagdarasal. Kaya kapag pinagbubutihan natin yung ating pagkanta, nagdarasal tayo ng mas mainam patungo sa ating Panginoon. Subalit mga kapatid, kapag naging kasapi tayo ng koro, hindi nangangahulugan, titigil na tayo. Sapagat habang tayo kasapi ng koro, hindi porket tayo kasapi na, tuwing aawit, dun ka lang aawit. Kaya nga po yung mga choir natin, nagpa-practice pa yan. Yung mga choir natin, naglalaan pa ng oras yan para sa pag-iensayo. Bakit? Sapagat ang ating talento, patuloy na nililinang. Hindi natin tinetenga sapagat mawawala ito pagdating ng panahon. O kaya naman, unti-unti, magiging mapurol ang ating pag-awit. Kaya nga po gayon din po naman, kung hindi ka man magaling umawit, kung hindi ka man magaling sa tono, pero maganda naman ang tinig mo at matatas ka namang magsalita, bakit hindi mo pasukin ang larangan ng pagiging lektor at komentator? Kaya nga po kapag lektor at komentator ka na rin, hindi naman nangangahulugan, titigil ka na. Nagpa-practice ka rin bago magmisa o kaya naman ay ilang araw bago ang pagdiriwang, sapagat nais mo pagyamanin ang iyong talento, sapagat ang bawat pagdiriwang ng salita ng Panginoon, ang bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia, pinaghahandaan maging ng ating mga lektor at ng ating mga komentator. Kaya nga po yung mga lektor at komentator natin, hindi lamang po magaling bumasa, malinaw din ang mga mata. Bakit? Kasi kuminsan, yung mga pamisa natin, hindi mo maintindihan kung saan pinulot ang mga pangalan.
Kuminsan, yung mga pangalang pinapasa natin ay talaga namang yung iba masyadong moderno, yung iba naman ay nung 19kopong-kopong pa. Kaya hindi pamilyar yung iba, kaya talagang pinag-aaralan. Kaya pinaghahandaan. Bakit? Para nang sa gayon, mabasa ng tama, mabasa ng malinaw. Kaya nga mga kapatid, pinagyayaman yung talento. Kung hindi ka naman magaling sa pagbasa, pero mga kapatid, magaling ka naman sa pagpapaliwanag, yung mahirap intindihin na ipapaliwanag mo ng mainam, bakit hindi ka sumapi sa ating mga katikista? Nang sa gayon, nakapagtuturo ka sa mga bata ng ukol sa ating Panginoon. Kaya nga po may talento ka, pwede mong ialay, pwede mong pagyamanin, pwede mong ihandog para sa ating Panginoon sa pamamagitan ng iyong kapwa. Kaya nga po mga kapatid, kung minsan may mga talento tayo, tinetengga lamang natin. Kung minsan may mga talento tayo, ayaw nating i-discover, ayaw nating pagyamanin. Kaya nga ang sabi sa atin ng ating Panginoon, sa ating mabuting balita, dapat maging responsable tayo sa pinagkatiwala ng Diyos para sa atin. Kaya nga po mga kapatid, kung pagbabatayan natin yung ating narinig na mabuting balita, ano yung sinasabi sa atin? Yung pong Panginoon o yung amo nung 3 alipin na kanyang iniwanan ng mga salapi, nagalit doon sa panghuli na kanyang iniwanan. Bakit? Kasi ang sabi doon sa una, binigyan siya ng 1,000 piso. Pero anong ginawa nung itong binigyan ng 1,000 piso? Hindi niya pinagyaman. Anong sabi nung binigyan na ito? Alam ko po na kayo mahigpit, kayo po ay gumagapa sa hindi ninyo tinamnan, nag-aani kayo sa hindi ninyo hinasikan, kaya po natakot ako, binaong ko po sa lupa yung 1,000 piso na bigyan nyo sa akin. Hindi naman ninakaw, hindi naman nagkulang, pero hindi nadagdagan. Bakit? Kasi binaon lang sa lupa, hindi nagamit. Kaya nga ang sabi ng kanyang Panginoon, ng kanyang amo, di sana inilagay mo na lang sa bangko para nang sa gayon, nagtubo pa kahit papano. Pero mga kapatid, yung alipin na ito, pinagkatiwalaan ng maliit na halaga, hindi pa naging responsable. Pinagkatiwalaan siya ng kanyang amo, pero hindi pa naging katiwa-tiwala sa harap ng kanyang amo. Kaya nga po hindi lamang ibinaon sa hukay yung pera na ipinagkaloob sa kanya, sinumbatan pa niya yung kanyang amo. Hindi na nga nagtubo, nanumbat ka pa sa mismong amo mo. Kaya nga po mga kapatid, nagalit yung kanyang amo sa kanya. Kaya ang sabi sa kanya, masama at tamad na alipin. Kaya ipinatapon siya sa labas. Doon ay mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat kung ano ang meron ka, dapat pinagyayaman. Kaya nga po mga kapatid, kung ihambing natin ito sa mga uri ng Katoliko na meron tayo, lalo tigit dito sa ating bansa, meron tayong paghahambingan sa mga uri doon sa binigyan ng 1,000 piso. Yung po bang hindi man lang nagsumikap, hindi man lamang po nagsabuhay ng ipinagkaloob sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, sa ating mga Kristiyano Katoliko, meron tayong tinatawag na mga nominal Catholics. At ano po yung nominal Catholics? Yung po bang Katoliko ka, pero sa pangalan lamang. Bakit? Matapos na ikay binyagan, nakalimutan mo na ang Diyos. Matapos na ikay binyagan, wala ka nang pakialam kung ano ang may kaugnayan sa pananampalataya o anumang kaugnayan meron ka sa Diyos. Kaya po itong mga ito, yung po bang matapos mabinyagan, ni hindi na pumapasok sa simbahan, ni hindi na nagsisimba, ni hindi na nga nagdarasal, ni hindi man lamang nakakaalala sa Panginoon, ni hindi man lamang nagpapasalamat sa biyaya na pinagkakalob sa Kanya araw-araw ng ating Panginoon. Kaya nga po ito yung mga tinatawag natin, nominal Catholics, mga Katoliko sa pangalan lamang. Yung po bang 3 beses lang sa kanilang buhay, papasok sa loob ng simbahan. At ano yung mga okasyon na ito? Ito po yung KBL. Yung po bang 3 ulit lang pumapasok sa simbahan. Ano po yung K? Ano po yung B? Ano yung L? Yung po bang kapag kakasal, pagbinyag, tsaka libing. Kaya nga po yun yung pangit. Ipapasok ka lang sa loob ng simbahan pag ikakasal ka na. Papasok ka lang kapag nabinyagan ka. Papasok ka lang pinaka-the worst kapag ililibing ka na. Yung po bang matapos noon, hindi mo na inaalala ang tungkol sa iyong pananampalataya, ni hindi mo isinasabuhay ang mga aral at utos ng ating Panginoon. Ganyan din po naman mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, yung ikalawa na pinagkatiwalaan ng amo ng mga alipin na ito, binigyan ng 2,000 piso. Maliit lang kaysa doon sa nauna,
Pero mga kapatid, pinapayag sa atin yung pagbibigay na ito, maliit man kaysa doon sa binigyan ng 5,000 piso at malaki ng konti doon sa unang binigyan ng 1,000 piso. Pero mga kapatid, ito rin ay tumutukoy doon sa mga tao sa ating paligid. Kung papaanong itong tao na ito, bagamat maliit, naging responsable naman. Pero bakit maliit yung binigay sa kanya? Kasi ang sabi sa ating mabuting balita, pinagkakalooban ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Kaya nga po ang ating Panginoon, nagbibigay rin ng biyaya sa atin ayon sa atin na kakayanang tumanggap ng mga biyaya na ito, na kung sana mas binubuksan natin ang ating sarili patungo sa ating Panginoon, mas marami sana ang ipagkakaloob sa ating biyaya. Magiging mas responsable sana tayo sa mga biyaya na ibinibigay sa atin. Kaya nga po saan natin ihahambing yung ikalawang bahagdan na ito, yung ikalawang alipin na ito. Kaya nga po kung pagbabatayan natin yung mga Katoliko sa ating paligid, ito naman yung tinatawag natin na mga cafeteria Catholics. At ano po yung cafeteria Catholics? Yung po bang pag nagpunta ka sa isang kapihan, minsan may mga mamahalin po na lugar para magkape ka, no? Yung po bang mamimili ka roon, ang daming ino-offer. Yung po bang may latte, meron pang mga kafe Amerikano. Kaya nga po bihirang-bihira, makakakita ka ng kafeng Pilipino, kadalasang kafeng Amerikano. Minsan lang nagkaroon yan sa 7-Eleven pa, no? Hindi ko lang alam kung meron pa ngayon nun, no? Pero sa mga kapihan, iba-iba pong klase ng kape. Merong malamig, merong mainit. Meron pong mainit, iba-iba pa rin klase. Meron naman pong malamig, iba-iba pa rin klase, no? Ngayon, no, anong pipiliin mo? Kung ano lang ang gusto mo. Kaya kung pinili mo yung uri ng kape na ito, yun lang ang o-orderin mo, yun lang ang iinumin mo. Kung ano yung pinili mo na pastries, o kaya kung ano man yung pinili mong pagkain, yun lang ang o-orderin mo, yun lang ang kakainin mo. Ganon din po naman, pag nagpunta po tayo sa mga fast food chain, kung ano lang ang gusto nating kainin, yun lang ang bibilhin natin. Kung ano lang ang gusto nating piliin, yun lang ang kakainin natin. Ngayon, mga kapatid, wala itong pinagkaiba sa mga tinatawag nating cafeteria Catholics. Yung po bang naging Katoliko nga, naging masunurin nga sa mga atas at turo ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating inang simbahan. Pero ang sinusunod lamang nila, yung gusto lamang nila, yung pabor lamang sa kanila. Pagka mayroong mga turo ang simbahan na parang hindi pabor para sa kanila, isinasantabi na nila. Hindi na nila sinusunod. Kaya isipin po ninyo, no? Kapag ka sinabi po sa atin, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Ano sabi ng iba? Tama po yan, Father. Igalang mo ang pangalan ng Diyos. Tama po yan, Father. Magsimba ka kung lingkod pistang pangilin. Ay dapat lamang po, Father. Igalang mo ang iyong ama't ina. Huwag kang papatay. Naku, tama po yan, Father. Pero pagdating po ng ika-6, huwag kang mangangalo niya. Aba, Father, nakikialam ka na yata. Pagdating po ng ika-7, huwag kang magnanakaw. Aba, Father, hinahatian ko naman ang simbahan. Yung kalahati naman ang ninanako ko, hinuhulog ko naman sa kolekta. Pati ang Diyos, gusto mong suhulan. Kaya isipin po ninyo, no? Yung po bang pabor sa atin, gusto nating sundin. Pero yung parang hindi natin kayang sundin, yung mahihirapan tayo, ayaw na natin, isinasantabi na natin. Kaya nga po, pinipili mo lamang yung aral at turo ng ating Panginoon na yung susundin. Kapag ka ayaw mo na, etsepera na sa yung listahan. Kaya kapag mahirap na para sa atin, isinasantabi mo na, ayaw mo na pagtuunan ng pansin. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, no? Hindi po pwedeng Katoliko ka, pero ikaw naman, sumusuporta ka sa abortion. Hindi po pwedeng Katoliko ka, pero ikaw mismo nagpapalaglag ng bata sa sinapupunan. Hindi magkatugma yun. Magkatalisuran yun. Hindi po pwedeng magkasama. Bakit? Magkalaban yun. Sapagat yung isa ay pagpapahalaga sa buhay, samantalang yung isa naman, pagpatay sa buhay sa iyong sinapupunan. Kaya nga po hindi po pwede na magkasama ito sapagat magkataliwas ang dalawa na ito. Kaya nga po yung isa ay para sa buhay, pero yung isa naman walang kabuhay-buhay sapagat ayaw magkaroon ng buhay. Kaya isipin po ninyo, hindi po pwedeng ikay Katoliko pero sinusuportahan mo yung diborsyo. Hindi po pwedeng ikay Katoliko pero sinusuportahan mo yung same-sex marriage. Magkaibang magkaiba. Bakit? Kasi baka mamaya, cafeteria Catholics, kung ano lang yung pabor sa akin, kung ano lang ang madaling sundin, kung ano lang ang popular, yun lang ang para sa akin. Pagka unpopular na, pag ayaw ko na,
pag nahihirapan na ako, ayoko na talaga sa mga aral at utos na yan. Kaya nga pong sabi sa atin, hindi po pwedeng ganoon. Dapat pagyamanin natin yung ating pananampalataya. Dapat pagyamanin natin yung mga biyaya na ipinagkakalob ng Diyos para sa atin. At alam po ninyo mga kapatid, yung pangatlo ang ideal. Bakit? Kasi anong sabi sa atin? Binigyan yung isa ayon sa kanyang kakayanan. 5,000 piso ang pinagkatiwala sa kanya. Bakit? Sapagat iyon ang kaya niyang gugulin. Iyon ang kaya niya na panghawakan. Sapagat katiwa-tiwala siya para sa mas malaking halaga. Kaya nga po ang sabi sa atin sa mabuting balita, yung binigyan ng 5,000 piso, pinagyaman niya ito at tumubo pa ng another 5,000 piso. Kaya nga po naging responsable siya sa pinagkatiwala sa kanya. Naging responsable siya sa biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang amo. Kaya nga po ang sabi sa atin, kapag kaihahambing natin ito sa mga Kristiyano Katoliko, ang tawag naman natin dito ay yung mga true, real, and loyal Catholics. Yung po bang kung ano yung sinasabi ng aral at turo ng ating Panginoon, mahirap man na sundin, pero pilit natin na ginagawa ng paraan para ito'y ating maisabuhay. Kaya nga po mga kapatid, hindi lahat ng turo ng ating Panginoon madali. Ang isang halimbawa, yung sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Makita mo pa lang yung kapitbahay mong daldalera na wala nang ginawa kundi siraan ka ng siraan. Ang hirap mahalin yan. Bakit? Mas masarap siraan din. Mas masarap na kesa iyan ay lapitan mo, bangasan mo na, umbagin mo na, mas madali pa yan. Pero mga kapatid, ano yung sabi ng Panginoon sa atin? Mahalin mo ang iyong kaaway. At ano pang sabi sa atin? Yung magpapatawad ka, hindi lang makapitong ulit, kundi makapitong ulit pa ng 70 ulit. At ang ibig sabihin nun, habang buhay ka, nagpapatawad ka. Mahirap gawin yan. Kasi mga kapatid, kung malalim ang ginawang sugat sa iyo, napakahirap patawarin. Kung napakalaki ang kasalanan sa iyo, napakahirap patawarin. Kaya kapag halimbawa, meron kang mister o meron kang misis, ilang beses ka ng pinindeho, ilang beses ka ng pinagtaksilan, ang hirap unawain yan, ang hirap patawarin yan. Pero nung sabi sa atin ng ating Panginoon, hindi ka lang makapitong ulit magpapatawad, makapitungpung ulit pa ng 70 ulit nito. Kaya nga po mga kapatid, anong sabi sa atin? Pagyamanin natin. Yan yung medyo mahirap na turo ng ating Panginoon. Pero kung tayo ay tunay na mga Kristiyano Katoliko, mahirap man, pero gagawa natin ang paraan para lang sa gayon matupad natin ang utos ng ating Panginoon. At hindi po naman mga kapatid, hindi ka lamang nabinyagan, kundi ikaw mismo nagsasabuhay ng binyag na iyong tinanggap. Hindi ka lamang nagsisimba, kundi matapos ang misa, sinasabuhay mo ang iyong natutunan sa loob ng banal na misa sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya tingnan po ninyo, matapos ang misa, anong sabi sa atin ng pari? Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Wala naman tayong naringgan na pari na sinabi sa atin, tapos na ang misa, magsilayas na kayo, uwi na. Layas na, uwi na kayo sa inyo. Wala namang ganyan. Anong sinasabi sa atin? Magsihayo kayo. At anong ibig sabihin na magsihayo? Tinatagubilinan tayo na matapos ang banal na misa, hindi natatapos talaga. Kundi kung ano ang meron tayo na tinanggap sa loob ng banal na misa, ito naman ang dadali natin hanggang sa ating pag-uwi. Ito naman ang ibabahagi natin sa mga tao sa ating paligid, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Sapagat sa gayong paraan, nagiging katiwa-tiwala tayo sa pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga kung tayo mismo, pinagyayabong natin, pinagyayaman natin ang lahat ng biyaya na ito mula sa ating Panginoon. Darating ang panahon, baka tayo mismo ay makarinig sa ating Panginoon ng kanyang binanggit doon sa naging katiwa-tiwala sa ating mabuting balita. Naging katiwa-tiwala ka, naging mapamaraan ka, naging magaling ka at naging tapat at mabuting alipin, naging tapat ka sa kakaunting halaga, pamamahalain kita sa mas malaking halaga. Kaya nga po sana, pagdating ng panahon, ang ating pananampalatayang isinabuhay ay magpaging dapat sa atin na tayo magkamit ng kaharian ng ating Panginoon, na tayo makasama ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggan, sa walang hanggang kaligayahan, sa piling ng lahat ng mga nauna sa atin,
at lalo tigit sa piling ng Diyos na sa tuwina ay nagmamahal sa atin. Kaya nga mga kapatid, tayong lahat ng mga naririto, tinatawagan tayo na maging tapat na mga alipin ng ating Panginoon bilang mga Kristiyano na nagsasabuhay ng ating pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nakatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hato ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo na mapayabong natin ang mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa paglilingkod natin sa simbahan at sa sandaigdigan. Kaya't ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa simbahan, upang ang pinagkatiwala sa Kanya ng Diyos ay magkatubo sa pamamagitan ng pagbabahagi, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa lahat ng tao, upang pantay-pantay na makinabang sa inaasahang lunas sa COVID-19, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga binigyan ng yaman, karunungan at talino ng Diyos, upang gamitin nila ito para sa ikabubuti ng daigdig, lalo na ngayong may COVID-19 at ng mga nangangailangan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating lahat na bumubuo ng pamayanang Kristiyano, upang manatili tayong gising, laging handa at malinaw ang isip na naghihintay sa pagdating ng Panginoon, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga yumao na magsusulit sa harapan ng Diyos, upang sundan sila ng kanilang mabubuting ginawa sa daigdig, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Amang mawain, sa iyo nagmumula ang lahat ng biyaya. Tulungan kami maging mapanagutan sa aming tinanggap para makapamunga ng sagana. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikay, pagkaloob mo ang iyong masintayang pagtingin sa aming mga alay upang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha ng tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalang mga siwa sa daigdig. Ikaw ang ipinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpanahong naparirito sa Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo din ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan sila at patulihin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos, ng mga pagkaloob sa ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig ng Diyos, sinong makapaghiwalay sa atin, sa pag-ibig ni Kristo? Sa pag-ibig ng Diyos, sinong makapaghiwalay sa atin, sa pag-ibig ni Kristo? Makapaghiwalay sa atin, sa pag-ibig ng Diyos. Magsiluhod po. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit
upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat, pukawin sa amin na pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.